Hello sa inyo! Alam nyo, may mga kwento na parang treasure hunt, diba? Ngayon, may bubuksan tayong isang napaka-espesyal na baul ng kwento tungkol to sa isang pangako. Isang napakalaking pangako na ginawa noon pa, na muntik-muntikan ng mawala at makalimutan. Nakapag-promise na ba kayo? Yung tipong, promise, magpapakabait na ako o promise, tutulong ako sa gawaing bahay. Diba? Tayong lahat, nakagawa na niyan. Minsan madaling tuparin, minsan medyo challenging. Well, ang kwento natin ngayon ay tungkol din sa isang pangako. Pero, hindi ito ordinaryong promise. Ito, sobrang laki at sobrang importante. So, paano nga ba nagsimula ang lahat? Halika't balikan natin ang pinakaunang chapter ng kwentong to. Dito, magkakaroon ng isang napaka-espesyal na usapan, isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga piniling tao, ang mga Israelita. Okay. Imagine niyo to ha? Ang daming tao, lahat sila nasa paanang ng isang dambuhalang bundok, ang bundok Sinai. Tapos, sabay-sabay silang sumigaw ng buong lakas. Yan yung promise nila. Grabe, di ba? Ramdam mo talaga na buong-buo yung puso nila sa pangakong yun. Alam nyo, hindi lang ito simpleng pangako eh. Ang tawag dito ay tipan o covenant. Para siyang pinky promise nyo ng best friend mo pero i-multiply mo sa 1,000,000. Ganun siya kaseryoso. Kasi dalawang panig dito eh. Sa kasunduang ito, sabi ng mga tao, ikaw po ang aming hari Diyos. At ang sabi naman ng Diyos, at kayo naman ang aking espesyal na bayan. Pero dito na medyo nagiging komplikado ang kwento. Kasi aminin man natin o hindi, mahirap talagang tuparin ng isang pangako habang buhay, di ba? Lalo na kung napakatagal na panahon na ang lumipas. At yun mismo ang nangyari. Unti-unti, nagsimulang makalimot ang mga tao. So, para matulungan silang hindi makalimot, binigyan sila ng Diyos ng parang cheat sheet o isang guide. Mga simpleng rules lang para lagi nilang maalala yung promise nila at para hindi sila maligaw ng landas. At ito yung mahalagang tandaan, hindi naman sila nakalimot bigla-bigla. Hindi yan parang, ay! Nakalimutan ko. Hindi. Dahan-dahan yung nangyari. Parang isang kulay na unti-unting kumukupas sa paglipas ng napakaraming taon. So anong nangyari? Yung mga bagay na sinabi mismo ng Diyos na huwag niyong gagawin. Yun pa mismo ang sinimulan nilang gawin. Talagang parang tinalikuran na nila yung pinaka-promise nila sa Kanya. Nakakalungkot, di ba? At syempre, kapag nasira ang isang pangako, lalo na ang ganito kalaking pangako, may resulta, may consequences. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanila. Nangangahulugan lang nito na dahil kinalimutan na nila yung mga bilin at turo ng Diyos, para silang nawala ng mapa sa isang malaking gubat. Nawala sila, nanhina. Kasi yung kaalaman nila tungkol sa Diyos, yun sana ang proteksyon at gabay nila, pero binitawan nila. So, may babala na noon pa, isang propesya, parang isang mensahe tungkol sa kung anong mangyayari sa future. At ang sabi sa babala, dahil sa paglimot nila, mangyayari ang isang malungkot na bagay. Sila ay magkakahiwa-hiwalay, mapupunta sa malalayong lugar, malayo sa tahanan na binigay mismo ng Diyos sa kanila. At yun na nga, yun mismo ang nangyari. Nagkatotoo yung babala. Dinala sila sa ibang lugar bilang mga bihag. At yung dahilan, lahat yan bumabalik sa isang bagay, ang pangakong kanilang binitawan at kinalimutan. Pero akala nyo ba dyan nagtatapos ang kwento? Hindi, dahil dito na pumapasok yung pinaka-powerful at pinakamagandang parte. Kasi, heto ang tandaan nyo, kahit na kinalimutan ng mga tao ang Diyos hinding-hindi sila kinalimutan. Never. Kasi ganito yung puso ng Diyos. Kahit gaano pa kalaki yung pagkakamali ng mga tao, siya ay laging mahabagin, mabagal magalit, at ang pagmamahal at kabutihan niya, umaapaw. Hindi yun nababawasan o nagbabago, ever. Ang ganda ng pagkakasabi dito, no? Parang sinasabi na ang Diyos ay tulad ng isang tatay o nanay. Tinuturuan tayong maglakad, hawak-hawak ang mga kamay natin, pero minsan yung mga anak, hindi nila napapansin na yung magulang pala nila yung tumutulong at nagpapagaling sa kanila sa bawat pagkadapa. Ganon ang Diyos sa kanila. Kaya dahil sa walang hanggang pag-ibig na yun, gumawa ang Diyos ng isang rescue plan. Oo, isang plano para ayusin ang lahat. At kasama sa planong yun, isang bago at mas matibay na pangako. Isang pangako na hinding-hindi na masisira, magpakailanman. At itong bagong pangako na to,
Para siyang isang super special na recipe na may 5 ingredients. Ang mga sangkap: katuwiran, para itama ang mali. Katarungan, para maging patas sa lahat. Pagmamahal at kabaitan, awa o pagpapatawad. At katapatan, yung laging nandiyan at mapagkakatiwalaan. Gamit ang mga to, muling makikipag-isa ang Diyos sa mga tao forever. At iyan yung pag-asa na dala ng bagong promise, na lahat ng nasira, ayasin, lahat ng sugat, pagagalingin, at lahat ng nawala, iuuwi niya. Isang brand new start, ika nga. Ang ganda ng image na to, no? Para daw silang mga halaman na itatanim mismo ng Diyos sa kanilang sariling lupa. At this time, hindi na sila kailanmang mabubunot pa. Ibig sabihin, bibigyan niya sila ng isang tahanan na ligtas, sigurado at panghabang buhay na kasama siya. So diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa kwentong ito. Isang kwento ng pangakong muntik nang mawala, pero sinalba ng pag-ibig na hindi nakakalimot. At bago tayo maghiwalay, iwan ko kayo ng isang tanong na pwedeng baunin. Ano kaya ang pakiramdam? At ano ang ibig sabihin na may isang pangako sa buhay natin na siguradong sigurado tayong hinding-hindi kailanman masisira? Pag-isipan nyo yan, hanggang sa muli!